Ephesians chapter 1 verses 3 to 4, King James Version. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. The city of Ephesus was the metropolis of the Lesser Asia, and one of the 12 cities of Ionia, and the first and chief of them. It is said to be built by the Amazons. It was famous for the magnificent temple of Diana, and the inhabitants of it were very much given to superstition and idolatry, and even to devilish arts. It abounded with orators and philosophers, and men of great wisdom and learning, and was formerly a very rich, trading, flourishing city, but now a village and a poor, desolate place. It retains the name of Epheso, though the Turks call it Hagia Salik. Hither the Apostle Paul first went after he had been at Corinth, though he then made but a short stay. When he came thither again, he found 12 disciples, and was the instrument of making a great many more. In today's message, Brother June Macapobre explains about the union with Christ, its explanation and scriptural basis, and the 4 different aspects of our union with Christ. Being in Christ or united with Christ is a profound spiritual reality for believers. All believers in Christ are united with him and with every other believer. We share a common bond, like members of a team contributing to the group's success. To be in Christ means we are spiritually united with Jesus. This union includes his death, burial, resurrection, and ascension. It has profound implications for our present and future. Our unity should mirror Christ's heart and mind. We strive to live in a way that reflects our oneness in him. In summary, being in Christ is more than a theological concept. It's a transformative reality that shapes our identity, relationships, and purpose. Malantaw ta jutay tungod kay ang aton gitawag topic waay ta nagbulag sa mystical union. Nga para sa akon ang mystical union amo ning ultimate nga diin kamatuuran nga bagay naton mahibalan kung kita nagatubo da sa Ginoo. Pagpakan naton na Ginoo. Kay kung mahambal kita soul winning, mahambal kita evangelism, ano ang dalon mo sa gapang-witness ka sa mga tao nga wala sa Dios? Hindi bala ang dalon mo, ang imo gitapikan nga Ginoo nga nagluwas mismo sa imo, pagpakan nato na Ginoo. Ano ang dalon mo kung mga muyo ka sa mga masakiton? Mga muyo ka sa pagkinahanglan? Hindi ni mo ni masarangan. Makahimo ka lang sini kung ang imo dalon, ang imo introduce, ang imo gitapikan nga Ginoo nga makasarang sa pag-ayo sa masakiton. Pagpakan nato na Ginoo. Kag tanan nga gitawag yung doctrine sa systematic theology, pwede nimo maangot sa mystical union. Ano ang balunon mo panahon nga kwaon na ka sa Ginoo? Balunon mo imo kwarta? Hindi na. Balunon mo imo profesyon? Hindi. Balunon mo imo pamilya? Hindi na. Hindi na mag-upod sa imo sa kamatayon. Ang mag-upod sa imo sa kamatayon, kag ang magdala sa imo didto sa langit nun nga duog, ang imo gitapikan, kag ang imo gituhuan nga napatay, gilubong kag nabanaw.
Everybody say amen. Pila na ni kabulan mo nga tuon? Pila na ni kabulan nga tuon? Kagdayon aton lang taon jutay. Union, explanation, and scriptural basis. Although we have now completed, hapit na ta, almost we completed our study of this step in the application of redemption. Tandaan mo ni, nga ikaw giluwas sa Diyos, ikaw ginpatawad sa Diyos, ikaw ginhilway sa Diyos, pero the application sa sining gihatag sa Ginoo sa imo, pagpakan na ito na Ginoo sa kahibalo bala ka mo, nga ano nga sugo sa Dios sa aton, hindi naton ma-apply ni. Kung hindi mag-upod ang nagsugo, pagpakan na ito na Ginoo sa amo na nga imo makita sa mystery sa triune God, imo makita iya ang amay, amuni ang utor, si Kristus ang mediator. Imo makita may another nga persona nga nagdala sa gahom agud nga ma-apply ang redemption kag ma-experiensyahan naton ang redemption pagpakan naton na Ginoo. Tug sa sining katapusan sa kapanahunan, ang mga katawhan niya way na ni naglantaw sa doktrina. Kay purti na kadamo-damo doktrina. Way na naglantaw sa ideya, method nga reliyoso, kundi ang ila gikagutuman sa aton sumo ang pruiba nga kita Kristohanon. Pagpakan na ito na Ginoo. Pruiba, Christianity needs proof. Nga, ano nga bali Apostol Paul? The whole creation is waiting for the glorious manifestation of the Son of God. Kung ang imo gitawag ara ka sa panimalay, kag ikaw lang isa nga na Kristohanon, ikaw lang isa nga Kristohanon, inang imo mga upod nagapaabot na nga ma-apply mo sa imo personal nga kabuhi ang redemption nga imo gintuhuan. Pagpakan na ito na Ginoo sini. Dahil kung padayon na, kung ni ato na ni gitawag nga kwan. One other subject is so frequently mentioned in the scriptures and so wide-reaching in its application to our lives. And it deserves separate treatment here. That is the concept of union with Christ. Dayon? As we shall see below, every aspect of Christ, God's relationship to believer in some way connected to our relationship with Christ. Palpakan nato na Ginoo. Hindi ni maglapo sa itong relasyon ka Kristo Jesus. And God's counsel in eternity sa nagligat before the world was created to our fellowship with God in the heaven in eternity future. Everybody say amen. Dayon, kung padayon, and including every aspect of our relationship with God in this life. Sabi mo lang, Christianity is not more on doctrine. It is relationship. Pagpakan na ito na Ginoo sila. Nga dalon ka sa Ginoo sa langit, kay anak ka niya mo. Everybody say amen. Latawa bala nang may sunog. Biyaan sa ginikanan ang mga gitawag iya ang iya belongings, biyaan sa ginikanan ang iya kwarta, biyaan sa ginikanan ang iya mga arios, porsiras, mga gitog precious belonging. Pero ang hindi niya mabiyaan kung kaysa mangin matay siya, ang iya kabataan, bitbiton niya na kapagwa. Kahibalom lang ka mo, nga sining katapusan sa kapanahonan, before ini nga kalibutan mawasak, imo makita ang Ginoo mabalik kag bitbiton kaniya kag dalon kaniya si Apollo. Everybody say amen. Kag dayon kun imo lang taon imo makita pa dayon. Mula ni atola ni basahon. As this definition indicates for different aspect of our union with Christ. Amo ning amat-amaton tapad sa dason nga Domingo, sa dason pagid. Amo na nga ang mga manughambal sa fasting and prayer,
Magpreparar na sila tungod kay may notes ta nga i-distribute. Ano ka misteryoso ni si Kristo Jesus? Kagdayon, imo makita iya, different aspect of our union with Christ may be specified from the biblical material. We will look at each of these four in turn. We are in Christ. Ara ka kay Kristo Jesus. Siguro hagid nga ara ka kay Kristo Jesus. Pagpakan na ito ni Ginoo. Siguro hagid. Basi ara ka sa kay sa mga santos santito, santa santita. Imo makita, pero before ka mapatay, siguro agad nga ara ka kay Kristo Jesus. Palagpakan na ito na Ginoo. Dayon, Christ in us. Sa dira ara ka kay Kristo Jesus, si Kristo Jesus ara man sa imo. Palagpakan na ito na Ginoo. Kagdan ikatatlo, we are like Christ. Di ka bala maliwat. Kung ikaw hindi na gani maliwat sa imo amay, kaduha-duhaan na nga lain ang imo amay. Everybody say amen. We are in Christ. At the time that you form an attachment to the personality of the Son of God, hindi ka ibutang niya sa religious circle. Hindi ka niya ibutang sa ano nga seremonyas. Sa dira nga magtuo ka kag maghinulsol. Ibutang ka sa amay dira kay Kristo Jesus. Everybody say amen. Agud nga ang benefits nga gin-enjoy ni Kristo Jesus, diin kagibutang, mag-enjoy ka man. Palagpakan na ito na ginausin. Hindi ka ka-enjoy sa kaluwasan outside kay Christ eh. Hindi ka makumplito outside kay Christ. Anon manimo nga himuon, ano manimo nga gitog struggle, striving sa Christianity, hindi kagid kahimo kung wala ka kay Kristo Jesus. Dayon, sa dira nga ara ka kay Kristo Jesus, si Kristo Jesus mangin ara sa imo. Pagpakan na ito na Ginoo. Mangin buhi isa sa imo huna-huna, espiritu, balatyagon kung sa trichotomy, imo makita espiritu, kalagmo kaglawas, mangin conscious ka nga ara si Kristo Jesus. Pagpakan na ito na Ginoo. Wala taong ang atong sung leader, ano ang iya ginsaligan na lang. Gipangamuyuan to mo, pero hindi na umlad ang iya kamot. Dinto, ang atong sung leader, si Inday, paliho ko no, please rise, din siya. Na ano ang iyaham? Ginoo, are ka sa sulod nakon, gigamit mo ni nga kamot, gigamit mo ni nga tiil nga diin nagnam, hindi na mausar. Obligado kasi niya. Everybody say amen. Nga, hindi lang kay ara ka kay Kristo Jesus, kundi si Kristo Jesus ara sa imo. Amo ganina nga, as Christian, siling pa ni Apostol Peter sa antes siya ginlansa nga suli sa mga Romano, siling pa niya, nagatugon ako sa inyo sini, samtang buhi pa ako, samtang way pa ako naghalin sa lawas. Siling pa niya, katahaigi ninyo si Kristo dira sulod sa iyo tagipusoon. Sa sulod ninyo, kag andam kamo sa pagsabat, kung kamo pamangkuton sa paglaom nga di kamo nagatindog, palakpakan na ito na, andam kamo sa pagsabat. Galing kay katahain ninyo. Galing kay ko kaisa daway natataha sa Ginoo bala. Una kong isa gahibi matasina. Ang word nga katahai, takuran ninyo. Kagdayon, ano gani ang dason? We are like Christ.
Kung ara ka kay Kristo Jesus, kag si Kristo Jesus mangin ara sa imo makita iya maparihas ka kay Kristo Jesus. Palpakan na ito na Ginoosin. Ang imo transformation, ang imo pagliwat, imo makita iya mapariha ka kay Kristo Jesus. Kagdayon, katapusan si ikaapat sini, kitag isa-isahon tani, hisgutan tani number 1 karon, imo makita, we are with Christ. Kung ara ka kay Kristo Jesus, si Kristo Jesus ara sa imo, may kinaiya ka ni Kristo Jesus, ano kaning katapusan? Hindi kaniya, dalon kaniya, diin siya. Tungkol siling pa niya, hindi malisang ang inyong tagipusoon, sumalig ka mo sa amay, magtuo ka mo sa amay, ka magtuo ka mo sa akon. Sa balay sa akon amay, damo sing hulot, damo sing puluyan. Mauna ko dito, kag mabalik ko, kag kuhaon ta ka mo, agod nga bisan diin ako, adto man ka mo. Palakpakan na to. Hindi na doon pag-intuon ang aton ko galingon, damo na gininto sa reliyon karon. Waay na kay Kristo Jesus. Si Kristo Jesus, waay gipaistar niya sa ikabuhi, waay siya mapamatudan nga pruiba nga diin giliwat ni Gining Jesus, pagkapatay, i-pronounce nga diin, langit ni siya. Everybody say amen. Hindi ni amo ang kaluwasan. Kaya kung amo ning kaluwasan utod sa Ginoo, magtipo na lang ta kwarta, agud nga sa matigok ta, magpaampo lang ta sa simbahan kagdayon siguro, pero hindi ni ining apat ka prinsipul amo ni. If you want to be with Christ, kinahanglan si Kristo Jesus manginara sa imo, ara ka kay Kristo Jesus, kagdayon ginaliwat ka according to the very image sa nagluwa sa imo. Palakpakan na to na Ginoo. Nga ang langit way gamo. Nga dis kalibutan purti kagamo. Lain-lain ta kinaiya mo. Lain-lain ta temperamental strength, lain-lain ta temperamental gitawag ya weakness. Amo na nga kung magtipon ta may kasamok. Pero sa langit, waay gid samok. Dito kuno sa impierno yan lain mo. Siling pa sa isa ka ilustrasyon dito kuno sa impierno, imo makita ya ang pinakataas kuno nga lamisa kun magkaon, imo makita ya kagdayon gihatagan sila sing lagba nga kutsara kag tinidor, waay mahimpos ang kaon. Nga sa ikuan kuno sa igitawag yang ikuan na kuno ang pagkaon, sanduko na tungko sa kataas, masalapay kuno ang iban. Kagdayon ining nasalapay, ilampos po kuno ang tinidor kag kutsara sa ulo sa gitawag nakasalapay, wasak kuno ang pagkaon mo. Hindi matigayon ang kaon. Tuo kay iya kuno paniguro nga makakaon, pero ang problema kay purti katagas ang kutsara kag tinidor. Hindi mahimpos gatinuslukay kuno sa tinidor, may nagkalapilas kuno. Pero sa langit lain amo gihapon kataas nga lamisa, nagtambong kuno dito ang mga gitawag mga alagad, mga ginluwas. Pirti kuno kalinong gasinadya kuno. Kaysa ato bangaya, way sa gakaon siya kaugalingon, iya ginahungitan ang iya. Ang iya gitaw katupad, iya kaatbang. Ang iya pong atbang, iya gahungit sa iya. Nga, isa lang ang hunahuna mo. Isa lang ang balatyagon ni Kristo Jesus. Abi mo lang ang makapayunite sa panimalay, ang makapayunite sa pamilya, ang makapayunite sa nason, kag isa ka lugar, even sa community, kung ang hunahuna isa dra kay Kristo Jesus. Everybody say amen.
Kagamo ka mo. Na, makato kita, okay. Ang in Christ ko nga pulong does not have one single sin, but refers to the variety of relationship as indicated. Dayon, ato nagibasa, Ephesians chapter 1 verse 4. Ato na ito gibasa. Hindi na ito basahon liwat. Tells us that God chose us in Christ before the foundation of the world. Wow! That is the paradox of Christianity. Way pa natukod ang kalibutan na before the foundation of the world. In the mind of God, ara ka na. Everybody say amen. Way pagkasala si Adan kag si Eva mo. Way panggardin sa Eden. Sa gitang pagkaway sa Diyos, being an omniscience, being an omnipotent God, ara ka na sa iyahuna-huna. Gipili ka na niya. Everybody say amen. Budlay ni hangpon. Ito says, ara ka na sa listahan. Ara na ko sa listahan. Before the foundation of the world, it was in Christ that we were destined and appointed to live for the praise of His glory. Tanawa mo lang mo na. Beyond their explanation, hindi na ma-explikar nga sa wala pa ang kasuguan, wala pa ganing kalibutan. Before the foundation of the world, ara ka na sa hunahuna sa Diyos, pagpakan na ito na Ginoo. Gusto lang ako nga nagkadalom ang aton pagtuon sini. Dayon, padayon ang pagbasa. Later He saved us and called us. Nag-abot ang punto nga giluwas ta niya, kagitawag ka niya. Because of His own purpose. Gintawag ka niya, subong nga anak niya, kay may purpose siya sa imo. May katuyuan siya para sa imo. Everybody say amen. Kagdayon imo makita because of the grace which He gave us in Christ Jesus before the beginning of time. Gintawag niya kita kaginluwas para mangin iya. Everybody say amen. Repeat after me. Gintawag niya kita kaginluwas para mangin iya. Ginluwas ka para ka sa imo asawa, kung ikaw bana. Ginluwas ka nga bana para la sa imo asawa. Ginluwas ka para sa imo kabataan. Ang kabataan ginluwas para sa Ginoo. Hindi. Ginluwas ka para sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo sini. And that is a primary, absolute, and ultimate purpose of redemption nga para ka sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Kinalan maintindihan ta ni. Kaya kung hindi ta kaintindi sini, makadto ta sa hyper kag extreme nga gitawag yan. Nga, naging Kristohano, tagod punpuno na ton ang tanan nga gitawag pagpakamaayo nga naghalin sa Diyos. Yes, pagkamaayuhon ka sa Diyos. Yes, saguron ka sa Diyos. Pero labaw sa tanan, mahibalo ka, nga ginluwas ka para ka sa Diyos. Any religious organization that fail to explain this mystery, they are majoring the minors. Ini, basahon ta, ini wala niya paghimuato kay maayo ang aton mga binuhatan. Ini wala niya paghimuato. Sino man ang maayo nga binuhatan naton man? Masugot kasi, ini may kasaysayan, tas nagligad mo. May mga kaduluntan sa aton kabuhi. May mga gitawag yan nga may mga sikrito nga diin. Imo makita na tabo sa aton nga hindi na ganita gusto nga o kayo na. Tugay mga dunot na kagbaho. And that is the evidence that we are unique. Prakpakan na ito na Ginoo sini. Kung magsandig sa aton binuhatan, una sa tanan ng aton kaluwasan, why kita? Everybody say amen. Why tayo pabugal mo? Kung isipan ka sa Diyos, you can never stand in the presence of God.
Tindog ka lang, tungod kay sa dirangara ka kay Kristo Jesus, gikupuan ka niya sa iya natapos nga binuhatan. Palakpakan na to ng Ginoo sini. You are being imputed sa iya natapos nga binuhatan. Kagusto siya nga ang natapos mo nga binuhatan, niya nga binuhatan, i-work out mo agod nga hindi lang paghimaya sa iya, kundi ang imo palibot makakita nga ikaw gid anak sa Dios. Everybody say amen. Kundi tungod siya kaugalingon nga katuyuan kag grasya sa wala pa ang kalibutan, ha? Ginhatag na niya ini nga grasya sa aton paagi kay Kristo Jesus. Palakpakan naton na Ginoo. Amo na nga imo makita ya siling ang Ginoo dito sa Getsemane, amay kon mahimo ilikaw ni. Pero ken hindi ang imo kabubuton matuman. Nakahibalo si Jesus nga ang tanan nga gitog nakasala sa bilog nga kalibutan, nakarga sa iya agud nga mahilway ta. Palakpakan nato na Ginoo. Dayon magbalik kita tungod kay amulan ni. Since we did not exist before the foundation of the world, that is the logic. We are not existed before the foundation of the world. These verses indicate that God looking into the future. Everybody say amen. Ang Diyos nagtanaw. In the mind of God, ara ka na sa iya hunahuna, ara ka na sa iya plano, pero sa dira nga nataw ka, nag-uha ka, uha. Eternity enter into time. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang eternidad, ang eternal nga plano sa Diyos before the world began, nagsulod na sa time. Sa dira nga nataho ka. Everybody say amen. Nagsugod na. Amo na pa silang ka nga, uy magko, pirti na mga kalalat ang nag-abot sa akon, pila ka bisis nga, hapit na ko mapatay. Pero way ko napatay. Kag nakalambot ko nga, nakadawat ko sa Ginoo. Kag nakaalagad ko sa Ginoo. Everybody say amen. Isa sa bata-bata ni Maurice Rolo, harap pa sa akong record. Kung siya mo, dealer siya sa kukin, sa grabe na nga gitawag, Latin American nga tao, taga Latino. Abi mo lang, hindi na niya magwanta niya kasalanan. Gitiro niya iulo sa 45. Tingala siya nga, iba makita iya pikton ang 45 na si ulo, hindi maglupok. Pero pagkanto sa kwan gani, pagkanto sa ibabaw, maglupok, liwat naman. Naubos na lang ang iya bala, way gid napatay. Sa dira nga nagtambong siya kay Dr. Maurice Rolo nga krusada. Dira siya nakaintindi. Nagitipigan sa Diyos. Kay gusto sa Diyos nga matuman ang plano sa Diyos da siya kabuhi. Kag nangin misyonary siya. Kag sa panahon sa God's Victorious Army ni Maurice Rolo, nangin pangabaga siya. Nga nagapamatuod sa milagro sa Ginoo sa kabuhi. Everybody say amen. Oh? Indicate looking into the future and knowing that we would exist. Kay balo siya nga mo exist kagid. Kay balo ang Ginoo nga February 15, 1956, matao ko. Mag-exist ko. Pero sabay pa ko na tao, may plano na ang Diyos sa imo. Palakpakan na ito na Ginoo sila. Dayon imo makita yan. Thought of us being in a special relationship with Christ, He did not pursue us and later decide to relate us to Christ. Dahil pa dayon. Harap pa, why na? Rather, while choosing us, He at the same time thought about us as belonging to Christ in a special way, as being in Christ. Therefore, He thought about us as eventually having the right to share in the blessing of Christ's work. Ara ng plano. Ang nakanami lang sa aton, sa giplastar sa aton, ang kaluwasan, aton gidawat si Kristo Jesus. Pagpakan natin. Kag sa nagdawat ka kay Kristo Jesus, naghinulsol ka, nagtuo ka sa iya, namuhat siya,
nga ang plano sa eternidad that enter into time, mahimo nga realidad, mahimo nga totoo sa imo kabuhi. Pero the logic is this: kung giplastaran ka sa plano sa Dios kag hindi ka, kay dili sini ang big schools of theology. Ang Calvinisya nagtuo nga ipakaon gid sa Ginoo ang plano bisag di ka gusto. And that is the failure. And that is the failure of the Calvinists. Ang Arminian niya nagapati nga ang plano sa eternity sa iplastar sa imo. Imo dawaton, imo ikabuhi, ina nga plano maging totoo sa imo kabuhi. Tungod kay ang plano sa Dios giupdan mo sa imo free will. Everybody say amen. Everybody say amen. Ito sis, kamong kita nga gitanyagan sa kaluwasan. Kagdayon, waay ta nagpalikoy-likoy aton gidawat si Kristi subong aton personal nga manuluwas. That's the beginning. That the plan of eternity enter into time. Palpakan na ito nagsulod ang eternidad nga plano para sa iyo. Kag ina nga plano, hindi na matapos sa kamatayon. Ina nga plano, tungod kay nag-origin sa eternity, pakadto po na sa eternity. Palakpakan na ito. Amo na nga makasiling ka, may kabuhi ka nga way katapusan. Palakpakan na ito na Ginoo. Pero kung mabalik ta, wena, mabalik ta sa, dito sa apat lang, tuod kay, imo makita ya, we are in Christ, Christ in us, we are like Christ, we are with Christ. Isa sa, tuod kay, kung makanto ko to siya hiyang kaagi ko sa akon amigo nga pari. Istorya kami. And siya, ano ang mystery? Iko ang mystery amo ni. Tandaan mo ni, my friend. Nga diin, may duha ka klase sa religious leader. Ano ni nga klase? Isa ka klase, amo nang gitog, personality driven. Ano nang personality driven? Imo makita, hakupon ka niya sa iya kaugalingon. Magtukod siya grupo, nga kung hindi ka na gani mag-upod sa iya, disgrasya ka na, way ka na kaluwasan. Amo na ang may mga simbahan taon, sa sining nga Domingo, agi ko rin sa Cadiz taon, nasirahan, da sa pirtahan, taon, gapanabako, da sa pirtahan, kay musulod, pero sirado na. Nga, gipapati, nga diin ang simbahan makaluwas, gitudluan nga ining sugo sa Dios, ining apostoles ni ano ni nga klase sa gitawag ya title, imo makita iya, magluwas sa ilaw ay nasing kaluwasan. And that is personality driven, na kung lang taon ni mo, mga palatandaan sa kulto. Ngaway ka na kaluwasan. Pero siya maitudlo na kung magluwas sa Universal Church of Christ, way kaluwasan na kamo. Kadto kamo sa Assemblies of God, laglagi kamo. Kadto kamo sa Katoliko, laglag kamo. Kadto kamo sa Adventista, laglag kamo. It is, bisag anong takapagpintas di akigan ta ka, musulod ka gid kay ang kaluwasan ari man dire. Pero is that biblical? Anong natabo sinang ang mga tao karon? Nga nasubong na sila, nga nangin wanted na, gatago-tago na. Si Kristo Isus sa panahon nga gilansang sa krus, way nanago, karon nanago na na.
Di na padakop. Amo bala ng representative ni Kristo Jesus? Hindi. Tungod kay siling ko, my friend, may balaan mo ang isakto nga hindi piki nga leadership sa sini nga paagi. Mati ang parte. Nga diin, ang tao nga magdangop sa iya, iya idulong kay Kristo Jesus. Palapakan na ito na Ginoo. Ang tao nga magpalapit sa iya, iya tinguhaan nga makauyat gi kay Kristo Jesus, makatapik gi kay Kristo Jesus. Nga, tungod kay kaangay sa tao nga iya gidulong dito kay Kristo Jesus, madula sa sining nga kalibutan. Entonces, kung ang nag-witness, ang nagpaintindi sa kaluwasan, maalam siya kag anak gid sa Ginoo, kag tunay siya nagigamit sa Ginoo, mapatay man siya, pero ang gitapikan sa tunga tao, ang nagluwas sa tunga tao, hindi mapatay. And that is a Christocentric leadership. Everybody say amen. Tungod kay ang pinaka-importante gid ining apat nga mangin ara ta kay Kristo Jesus. Amo na kun may diri karon nga mga bisita, bisan pa ang dugay na kag daway bala na klaro nga ara ka kay Kristo Jesus, klaruha. Everybody say amen. Klaruha. Kay kung imo gidawat ang imaginary Christ, you will enjoy the imaginary salvation. Everybody say amen. Kung imaginary Christ gani mo na dawat, mura kalag na luwas. Everybody say amen. Ayaw pagpabilin sa murag na luwas. Ito lang ilustrasyon ako. Silang sa siyasawa. Day. Mura magasakit kong ulo. Isa. Inom kag murag tablitas agud murag maayo kapon. Nagpaintindi nga that is imaginary Christ. Ang aton gisiguro dire nga din ang mystical union makatapi ka not in imaginary nga kondisyon kundi tutuogid nga imo gitapikan ang Ginoo tungkay amulan ni ang magluwas sa imo sa katapusan. Tapikan nimo asawa, pasalig-salig, ga magunungay kita. Mapatay ko, patay ka man. Tabo na mo. Ito says nga hindi kagarantiya ang saad sa tao say. Ang makagarantiya lang kung ara ka kay Kristo Jesus. Everybody say, amo na nga siguruha. Sinig ka nga, dugay na magi kung simba-simba diri sa, dugay na magi simba-simba diri sa universal. Dugay na magi simba-simba. Siguruhon ko kuno ni. Siguro. Ang pagsiguro, imo makita iya, amo nang tuod. Kaya kung kaisa, pwede ka budlay ning, nagpati ka sa wala. Nagpaintindi nga, hindi na amo ang kaluwasan nga itong makita, wala. Tungo kay ang nagluwas sa itong tuod ni, palpakan na ito na Ginoo. Napatay na ni sa cross. Natistingan na ni nga din makaayo sa mga balatian. Natistingan na ni nga muhawa sa imo sa kapigaduhon. Natistingan na ni nga musupply sa imo pagkinanglan. Duha-duhaan pa nimo. Palpakan na ito na Ginoo sini. Galing amo ni. May giayo sa saing. Na siguro, hindi sa kahulag, tukiway ni mo ihatag. Everybody say, man, may giayo sa imo. Nga kung hindi ni mo na ihatag, hindi siya maghulag mo.
Anong hambal sa Biblia? Katahain ninyo si Kristo sulod sa inyo tagipuso. Nagtaha kagid balatuod? Nagkikugma kagid balatuod? Kung kaysa, amo ng problema mo. May mga Kristohanon nga, aton-aton lang nila manugid ta sa iban. Gitudloan devosyonal. Gamata temprano. Huwag gakanta. Huwag po gabasa sa Biblia. Nagmata temprano. Pagkanto to sa hiligtan si amano, kagikapikap sa amano. Ano man na? Makahulag ay ang Ginoo sina. Everybody say amen. May tiyo ko sa una. Diri sa sining grupo sa way pang revival ang Universal Church of Christ. Ibo makita pag may gitog Thanksgiving. Tungod kay imo makita pag Thanksgiving may pagluto na. Gainom na. Hasta ang manugwali. Ang akong tiyo nakabati, ko nga nagsiling, pirtigid ka nami, gali no? Kung makainom ka kung magwali ka, bugahulag ang Espiritu Santo. Sininggitay mo. Makahulag ang Ginoo sina. Everybody say na. Kung ikaw nga Kristohano niya, imo makita ya. Gamadyong ka, kagakanta ka, gad isugod. Makahulag kang Ginoo sina. Taya ka sa alay, kagdayon, may numero ka, kagipangamuyuan nimo, Ginoo, padag-agini kay mahatag ko ikapulo. We must be honest. Ano gani? Giluwas ta para sa iya. Giluwas ka hindi to satisfy yourself. Giluwas ka para sa Dios. Agud ang Dios ya, way limiti sa pagbulig sa imo. Everybody say amen. Giluwas ka sa Dios, agud way limiti ang Dios sa pagbulig sa imo. Entonces, sa dira maintindihan mo ni, gidawat mo ang plano sa Diyos. Sabi mo lang, ang pundador bala sa waywang, tulo akong luha sa iya autobiography. Waay nangin worldwide ang Waywam Youth with a Mission Ministry kung waay ito nga pangamuyo nga iya ginimit lang sa Diyos. Kaysa nag-aalagad kuno siya sa Ginoo, ang kalabanan kuno sa immaturity level, parehas kuno siya naglista siyang gitawag iya pagkinahanglan sa Diyos. Amo ni akong tuyo, Ginoo, amo ni may time frame, dawaton ko ni, amo ni kwan. Ginoo, pirmahe. Pirti ko nung ups and down ang iya na agyan. Pirti ko nung mga gitog, failure from one failure to another. Pero sa dira ko no, nga diin, nakalambot siya. Sa pagsurinder sa plano, kag pagdawat sa plano sa Diyos. Siling pa niya. Ginoo, ari ang way sulat nga papilo. Kaysa sa pirmiro, ako nagsulat, ikaw nagpirma. Karon lain. Ginoo, isulat ang tanan nimo nga ipabuhat sa akon.
Isulat ang plano mo sa eternidad para sa akon. Kay pirmahan ko. Kag siling siya. Kuwaa ang hindi ni mo maluyagan sa akong kabuhi. Kuwaa. Tugog kinakahibalo ko nga para ko sa imo, kag para ko makapalipay sa imo. Kuha ang hindi ni mo nahamutan, kuha ang hindi ni mo maluyagan, kuha ang hindi ni mo magustuhan. Intrada, kipirmahan ako. Ano natamo? Ang waybam naglibot sa bilog ng kalibutan. Kag dito ko sa World Mission, nakasaksi pa ko sa mga misyonary na nagalakat sa pagtuo. Bisan pagani, way mga kwarta. Amo na ang World Mission, sa duahon kami, nagsiling siya. Hindi ni youth with a mission, youth without any money. To kay pagtuo lang gid ang gagatong sa ila, nga nakalambot sila dire. Pagpakan natin. Amo niya to. Utod kagabyan, kung makumbinsi lang nga iyata sa Diyos, wala pa ko nakakita mga tao sa Biblia kag sa eksperyensya nga gipabayan sa Diyos. Everybody say, wala pa. Siling pa ni David, tigulang na ko karon, batanon ko sang una. Pero waay ko kakita nga may mataro nga tao nga nagpakilimos dira sa dalanon kag nangayo-kayo sa tinapay. Nga kahibalo si David nga sa dira nga din muintra ka when you enter into the plan and purposes of God. Eternity enter also dira sa panahon nimo kag dayon anong hambal gani? Pirmi na to nagisag ulo. He made everything beautiful in His time. Everybody say amen. He set eternity in the heart of men, but He cannot fathom what God has done from the beginning to the end. Hindi di mo masabtan kung anon kasaguron sa Diyos. Palapakan na ito na Ginoo. May limitasyon ka, pero ang imo gitapikan way limitasyon. Way kagahom, pero ang imo gitapikan may gahom. Way kamanggad, pero ang imo gitapikan, amo ang pinakamanggaranon nga tao sa universe. Ikaw nga nagtapik, hindi ka kasarang sa pag-ayo sa imo balatian. Nga amo na nga, may mga tao nga sa may mga kwarta na daw, galing kay tungod sa pag-amiguhay bala, daw hindi ka directly nga reviewkon mo tungod kay mangin daw religious fanatic ka na para sa ila. Pero inang deklarasyon bala, kung way ko kwarta, patayin ako. Amo nang mabatian mo mo. Sus, kung way ko kwarta, so patayin ako. Noy, kung way ko kwarta, patayin ako. Tag-iya sa SM, may kwarta man, patay man. Si Marcos, may kwarta man, patay man. Damo may kwarta na patay. Pero tungod sa kalimitado, sa kaalam nga ginhatag sa Dios, kay way nakatapik sa maalam nga Dios, siyado kalimitado. Dito sa bukid, sa upod kay ito tarok, upod sa ari magipasalamat ko, ari magini si Sardo, palapakan na ito na Ginoo sini. Yasawa, upod may jutay kami nga exhortation. Kagdayon, may tatlo lang kabutang nga gisir sa ila. Number 1, ano ang gitawag ya paghangop sa Hindu nga reliyon sa word nga wisdom? According sa Sanskrit nga ilag itong religious book. Ang word nga wisdom para sa ila means knowledge. Kaalam. Kahibalo. Dira padaan, limitado na ang theology sa Hindu. Tungod kay kita lain,
hindi lang nag-interpreta sa wisdom as erudition or knowledge, kundi nag-interpreta nga wisdom is the right application of knowledge. Ito is, we get na sila sa Christianity. Ikaduha, ano ang interpretasyon sa mga rabbi nga nagtuon sa Torah? Para sa ila, ibo makita, ang wisdom is to see the innermost substance, essence of a certain thing. Correct? Tungkol kay, ang ilang gibasihan, Torah. Ang wisdom ko, no, ibo makita iya, amuning paglantaw sa pinakaunod nga sa imo, sa isa kabutang. Napaintindi nga, kung imo gitawag ya patanawon, sing gitawag ya patanawon nimo, sing gitawag ya ang imo makita ang tao nga maalam, patanawon mo siya sa gitawag mineral water, hindi siya magpukos sa gitawag ya sa taklob kag sa level nga nature spring, magpuko siya sa unod nga maka paumpaw siya kauhaw. Isakto. Pero ang mga Latin church fathers nag-interpret sa word nga wisdom as mastery or master. Nagpaintindi kung tapuon mo na siling pa sa sining isa ka theologian, simple lang katama. Ang tao nga maalam, nagmaster kag may kahibalo sa unod sa isa kabutang. Palpakan na ito na Ginoo. Amo na nga, kita ni. Tungod kay ang hambal sa Biblia, kung imo lang taon sa kitag 1 Corinthians chapter 1 verse 30, nagsiling, ginhimo sa Dios si Kristo Isos nga amo ang aton redemption, aton righteousness, kag aton kaalam. Palagpakan naton ang Ginoo. Kung magtapi ka kay Kristo Jesus, maintindihan mo nga may kalag ka. Palagpakan naton ang Ginoo. Maintindihan mo nga may espiritu ka. Maintindihan mo nga may Diyos nga nagtugas sa imo. Maintindihan mo nga may kabalaslan ka sa pagpasalamat sa Diyos nga naghatag sa imo sing kabuhi. Kag maintindihan mo nga hindi ka lang na tao kay mukaon mo inom mo lagaw kag mga lipay. Maintindihan mo nga ang pagkaon mo, ang paglagaw mo, ang pag-inom mo, ang pagbiste mo, galamito nimo agud nga mahimaya ang Dios nga diin naghatag sa imo sing kabuhi. To kay para ka sa Dios. Pagpagan nato na Ginoo sa ang handom naton nga samtang buhi pata para ta sa Dios. Amo na nga gapasalamat ta para sa Dios, gadayaw ta para sa Dios, gasimba ta para sa Dios, gahatag ta para sa Dios, kagalagaw ta para sa Dios. Anong hambal? Bisan ano ang inyo himuon sa buhat kag sa pulong kag sa una-una, himuan yun sa pagdayaw kag paghimaya sa inyo Dios. Palagpakan nato na Ginoo. Magatindog ta.